Sugatan ng isang konsehal sa Tuy, Batangas matapos pagbabarilin ng mga salaring sakay ng SUV. Sa Alaminos, Pangasinan naman, nahuli ka ang panloloob ng 4 na lalaki sa isang paupahang bahay. Narito ang unang balita sa probinsya. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga lalaking ito na nilolooban ng isang paupahang bahay sa Alaminos, Pangasinan. Ang isa sa mga suspect napansin na may CCTV camera. Sinira niya ang camera kaya nakita ng malapitan ang kanyang mukha. Sa follow-up operation, isinuko ng kanyang mga magulang ang suspect na nakita sa camera na si J.R. Perez. Aminado siya sa krimen, 2 laptop at nasa 10,000 piso umano ang natangay ng kanyang grupo sa apartment. Tinutugis na ang 3 pang kasabwat ni Perez. Sa Alaminos, Pangasinan pa rin, patay sa engkwentro ang 2 miyembro umano ng Akyat Bahay at Basag Kotse Gang. Kinilala ang mga napatay na sina Reynald Humilde alias Joseph at Joseph Cabito Eliano alias Tatay Balong. Nakuha mula sa kanila ang mga baril, hinihinalang nakaw ng mga relo at checkbook ng isang bangko. Nakuha rin ang kanilang mga cellphone kung saan may palitan ng mga text message tungkol sa plano nilang pandoloob sa bahay ng isang prinsipal. Hindi naman naniniwala ang mga kaanak ni Humilde na may baril siya. Wala pang pahayag ang kampo ni Eliano. Nakatayo lang sa harap ng pag-aari niyang meat stand ang isang konsehal sa Tuy, Batangas ng pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang salarin. Sugatan ang biktima na kinilalang si Ronaldo Tumbaga. Base sa investigasyon, may pumaradang SUV sa meat stand. Maya-maya ay pinagbabaril na ng 3 sakay nito ang biktima. Agad na tumakas ang mga salarin. Isinugod naman sa ospital ang biktima na patuloy pang nagpapagaling. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.